Good morning mga idol. Eto, may bago na naman tayong job order. Konti lang yung sira niyan, pinapa-repair sa akin. Ayan, tingnan nyo papakita ko sa inyo konti lang yung sira niyan. Di ba? Parang walang parang walang sira. Parang naging puzzle na siya. So tara, samahan nyo ako, pakitaan ko kayo kung paano natin didiskartehan to. So bale ayun mga idol, ito yung first step na ginawa ko dyan, no. Nirebor muna natin siya. After nating marebor yan, gagawa tayo ng panibagong plate para dyan sa ilalim. Hindi na natin gagamitin yung luma kasi weak na yun pagka ginamit pa natin Bale ayun guys, kaya namang weldingin yan kahit ka-iron. Ang problema lang tingnan nyo, papakita ko sa inyo. Ayan kita nyo ba kung gaano karami yung basag niyan? So kahit ma-welding natin yan, hindi na natin may babalik sa magandang pagkakapwesto yan. Pati yung center niyan, alignment, hindi na natin makukuha. So kaya gawa na lang tayo ng bago. So ayun guys, ito yung second step natin. Bali ito yung ilalagay natin sa pinaka-puwet niya sa ilalim, no. Hindi na natin gagamitin yung mga nabasag. So gawa na lang tayo ng bago. O bale yun na nga guys, ito na yung kinalabasan niya nung natapos natin yung yung plate na kinating natin. Bale ang next step naman natin dyan, i-welding na natin siya dun sa pinaka casing. So ito na nga guys, i-welding na natin yung plate na ginawa natin. So pinreheat muna natin ng konti para medyo mas maganda yung kapit nung nung welding rod. Bale ang ginamit ko palang welding rod dito guys, LH 2.5. Bali, kaya yan yung ginamit natin. Sinubukan ko yung cast iron. So, hindi maganda yung kinalabasan. Dahil siguro magkaibang klaseng metal yung ginamit natin, no? Yung pinaka-casing cast iron, yung plate is metal lang. So, ito guys, tingnan nyo. Ito yung kinalabasan. Maganda naman yung pagka-merge na nung LH yung ginamit ko. So, goods tayo dyan. Sa mga veteranong Peter po na makakanood dyan, baka mas may magandang idea pa po kayo na ding rod na pwedeng gamitin para dito sa magkaibang metal. Pero sa akin yung LH okay naman yung kinalabasan niya. Bale yun mga idol, palamigin lang natin ng konti tapos salang na natin sa lathe machine. Let's go! Bale ito na guys yung fourth step na ginawa natin dito, no. Re-reborin naman natin to. Kung napansin nyo guys, hinuli natin yung pinakabutas sa gitna. So bale kaya natin ginawa yan guys para makuha natin yung pinaka perfect center alignment nung workpiece natin. Kasi dyan ilalagay mamaya yung yung pinaka gear nya sa loob. So hindi siya may iba ng pwesto. Bale yun guys, natapos natin i-rebor. Check muna natin kung okay na yung workpiece natin, kung pasok ba. Alright, isa kalagitnaan nga ng pagpapabricate natin, no. Ito, dumating si amo-amo ko, si Ragnar. Bale ganito yung sabi niya guys, ko sa inyo After you finish this one, cleaning. Because tomorrow, we have bunker, we have inspection, we have provision, we have sludge barge coming, we have crew change. We're fuck. So ayun, sabi ko na lang, no problem sir, no problem. Almost finish. Pinakita ko siya, niyabangan ko. Ganito lang yan sir, ganyan no. Tapos butas finish. So ayun, lumayas na. Tara, tuloy na natin. Yun, bali dito guys, inaano na lang natin siya. Nire-repace yan. After nyan ma-repace, pwede na nating butasan. Tapos yun, lagyan natin ng thread. Bale yun guys, after natin ma-repace, ayan na, binutasan na natin. Tapos nilagyan ng thread. After nyan, finish na. Tapos na yung project natin. So bale ayun nga, natapos na rin natin lagyan ng thread. Bale ito na yung pinaka finish product natin. Yan, di ba? Parang wala lang nangyari. Goods. Bibigyan natin dun sa taga Roberta Boys para mapinturahan tapos ikabit. Okay na. So thank you for watching guys. Pa-follow and share na rin. Salamat.